Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang co-owner at founder ng Elitist Kitchen, si Mr. Francis Pavi. Yan, good morning po at welcome sa Pro Pinoy. Good morning. Good morning, Ms. Joanna. Good morning, Francis. Okay, tell us about the name of your company. Kasi, wow, elitista ba yun? Anong yung sabihin nun? Apo, actually yun talaga. So, nasa lista kasi. So, elitist and play on words po siya ng elitist plus eat. Kasi mayabang daw kami kumain. Pero, ang gusto po talaga namin is iakyat po kasi yung taste ng mga taong nakaka-try ng pagkain namin. So, ano po yung experience nila sa food. Making every Filipino a gourmet. Yun, po. Elvis. Just like that. Apo. Diba? So, ka-alma mater ko pala siya. Sa lista. Pero ako, kinakain ko nung araw, hamburger lang nagawa ng kantin. Tapos, pang-lats ko yun, hamburger, gawa ng kantin. Tapos, bibili ako ng chocolate milk na Magnolia. Lunch ko na yun. Di ba? Okay naman po. Masaya na po rin naman ako sa Pansit Canton nung college. Ano, college na, di ba? Pansit Canton. Apo. Yun lang yung oras na kaya ng 10 minutes lang po ang break sa Lasal. Totoo yan. Totoo. So, fast break talaga. Ang bilis Ay, hindi mo naman. nang inunguya eh. Apat na kagat. Bakit ang bilis naman po? Maraming course, maraming subjects. Buti ba sa PUP mga 30 minutes? Kasi sila may trimestry na eh. Nung araw kami, semestry lang. So, two semesters. Sila ngayon, 3 semesters eh. During his time. Yes po. Yes. During our time, ilan lang kami? 1,500. During their time, siguro, mga 5,000 na. Opo. Tapos nasa may gitna na po yung gitna na po ng TAF ngayon yung so tumatakbo kami kung yung building, kabilang building. Eh noon, liit-liit lang eh. Yung main building plus of course yung extension nasa likod. Wala pa yung nasa kanan. So yun yung Lasal nung araw. Di ba? Wow. So Di ba ngayon, nare-recall ni ko? pag nasa college ka, hindi ka elitista sa pagkain. Canton siya Canton. ako, hamburger. Pag graduate, elitista na. Oo. At dinala pa sa sa pangalan ng kanilang negosyo. O paano po ba nag-start itong business natin? So, ang start talaga niya was nagkaroon kami ng date night ng partner ko na parang nasubukan namin sa labas na may gazing platter. Nung time na yun, nag-isip na ako bumalik sa food business kasi I've been in the food industry for since 2011. Pero nung 2019, parang gusto ko nang bumalik sa food. Pero naghahanap ako ng kung ano yung concept dapat. So, nag-date night kami, na-try namin yung platter. Sabi namin, kaya natin gawin sa bahay. Tapos, nung gumawa kami sa bahay, parang, pwede natin itong gawin business. Pero we wanted to make sure na it's something na may unique. Meron kaming identity na ipapasok. So, kaya namin ginawa yung mga sarili namin dips, sarili namin mga chocolates, para it's something na bababalik-balikan kasi kami lang yung meron. Yung mga garlic cilantro cream cheese namin na dip, yung mga chocolate cream namin. Yeah, but yung cream cheese naman, available yan, di ba? If you go to a delicatessen shop. Kami po yung gumagawa po nung kayo garlic mismo? cilantro. Opo, kami po yung So, have you tried making vegan cheese? Sa- Vegan cheese would come from almond milk. Yes po. Tapos from soya milk. Sa ngayon po, inaano pa namin kasi naghahanap sana kami ng mga supplier pero baka nga ganun kailangan namin gumawa ng sarili namin. Yun talaga, like if you have vegan cheese, then that is something na pupuntahan talaga Kakaiba. kayo. Yes po. Yes. Di ba? Lagyan mo na lang ng spices, and then of course salt, kasi maalat naman talaga yung cheese. Then you have a vegan cheese. Yes po. Yes Diba? po. Tama. Pwede po. Then, sabihin, doon tayo sa elitist para makatikim tayo ng vegan cheese. Almond milk, pwedeng gawing cheese. Yung soya milk, pwedeng gawin ding cheese. I don't do yung coconut milk. I haven't tried it yet. Pero anything that is milk, pwedeng gawin. Oo. Yes po. Daming possibilities sa milk. So, nag-start po kayo ng simple muna. Yan, nag-start kami talaga sa lang namin, parang dining area or sa namin. And then, ako yung
kami yung nag-design, kami yung sinimula namin gawin yung mga dips namin. So yung garlic cilantro cream cheese, that's our first dip na ginawa. And then we made, yun yung nagpakilala talaga sa amin kasi kakaiba siya, hindi siya makikita kung saan man. Dun po kami nag-start lang kami doon, tapos lumaki siya hanggang nung nag-open up na yung ekonomiya ulit, yung tables naman po sa mga event. Kung pupunta ka kasi sa mga supermarket like S&R, probably Landers, may mga binibenta silang dips in plastic. Have you not thought of making it commercial? I-mass produce mo and then sell it there. Na pwede maging dips. Alam mo, ang sarap ng dips gulay lang ang kalaban yan. Carrots, celery, i-dip mo dyan. Wow! Iba na yung lasa. Healthy na naman, healthy food. Di ba? Kahit radish nga, pwede mo ilagay. Yung singkamas. Singkamas? Ayan, sarap yan. Totoo. Di ba? Ngayon po, sa akin actually gusto namin talaga siyang gawin. Pero nag-aaral pa po kami on paano gawin yung siguro parang maliit na plant or maliit na product factory. Parang nagpapatulong pa kami sa DOST po para doon. Alam mo, ang kailangan lang naman nyo dyan yung mixer. Like for example, siyempre cheese, yung dip mo cheese with cilantro, and then siguro nilalagyan mo pa ng ibang spices yan, di ba? Mixing lang yan all you need is a high-speed mixer and then you have a dip. Yes, ma'am. And then wag kang munang bumili ng malaking filling machine. May mga filling machine na tinitimbang na rin. Apo. So it will not cost you that much, no? Palagay ko yung mga filling machine nasa 20 to 30,000. Yung mixer naman, you can even fabricate it. Pero pupunta ka sa planta, marami akong mixer. Tag 200 liters ang isang mixing machine ko. Di ba? So, ganun lang yan. Oo nga po. And then, yung brand mo na yan, pag talagang something unique, something different, pwede mo nga i-export yan. Okay, like for example, instead na ang gagamitin mo dyan ay yung cheese coming from the cow, no? Gumamit ka ng vegan cheese. Tapos vegetable, nako, malakas sa India yan. Bibilhin vegan cheese. Tapos yung vegan dressing, dip. Pagkatapos yung ididip mo yung mga vegetables. Wow, napaka-healthy niyan. Jo, mawawalan tayo ng weight niyan. Kasi gulay. Kasi mabubusog din naman tayo kahit gulay Oo. Nakikita nyo na yun, sir. No, suggestion lang naman yan. Isa suggestion kasi talagang pinagmamayabang ni Ox Baliado na masarap talaga. Yung mga dips nila, sobrang sarap. Mamaya nga, kung may dala kang dips dyan, Feeling ko. Nakikita ko na. Mayroon. So, imagine mo, ilalagay mo sa plastic, no? Or sa bote. Para, kung malaki-laki kasi, bote para mapipreserve. Tama. Ano naman po yung... So, then, you will become a big factory in the Philippines. Di ba? Wala ba kayong balak? Yun po yung papunta naman po. Papunta na doon. Sige, mamaya pag-usapan natin how to mass produce. Yes. Pero ngayon po ba, ano yung best seller nyo na dip? Ano yung pinaka tinatangkilik na dip? So yung ano po talaga, ito po yung garlic cilantro cream cheese. So Garlic? Cream Opo, cheese, ilalagay po siya kasi sa cracker. Tapos maganda po, bagay po kasi siyang ilagay po with cracker. Tapos lalagyan ng extra po ng mga, lagyan po ng mga meats and cheeses. Wow. Mahigpit. Masyadong nakasil eh. Nakamano. Kung naalala mo yung kokoong, di ba sinawsaw natin kokoong. siya sa sa Oh, biscuit? wow. Sarap. Teka, may gulay ba dyan? Cracker, ito po, cracker na po. Ito yung cracker. Crackers. Mamaya na. Kasi trabaho muna tayo. Trabaho Tapos muna. may cold cuts and cheeses, so lalagay din po siya dyan. Tapos pwede pong lagyan ng konting, pwede pa dagdagan. Usually lalagyan pa rin ng honey. Tapos sa events, usually yun yung una kong pinapatry. Kasi gusto namin,
ang greasing kasi talaga, ang point po kasi niya is it's small portions of a lot of different items. So, dapat nagme-mix and match. Eh, yung sa atin, nasasanay, dahil bagong-bago ang greasing table sa atin, ang nangyayari, dahil ang alam nila, prosciutto o brie, or yun nga po, ang gagawin nila, kukunin nila lahat. Oo. Tapos, kuha silang dalawa, tapos maumay na kasi hindi nila, akala nila yung gano'n lang kakainin. So, dapat binimix po, Mix binipair. and match. So, there is an art, ha? Yes. Hindi pa pwedeng kunin mo lahat, dahil mauumay ka. Oo, Pero dapat hindi ka match mauumay pag iinom ka ng gin. Kasama nito. Ano, nag-start po ba tayo ng ng boxes na talaga? Boxes po talaga kami nag-start. So, nag-start kami ng Feb 2020, 1 month before the lockdown. Pandemic. So, bago mag-pandemic, so para sa Valentine's kami nag-start. Tapos, sobrang kabado kami nung biglang nag-announce na ng lockdown. Kasi paano yun? Mabubuhay ba tayo? Pero apparently, because ang nangyari, kami lang po yung bukas nung first 2 weeks ng pandemic. Doon kami lumakas. Kasi walang ibang kukunan eh. Kami lang ang meron. Tapos, ano lang po, mag-isa lang po ako nun sa bahay. So, ligo lang po. Tapos na po ang safety protocols. Ayan. So, nag-start po kami doon. Then, hanggang sa dumami na dumami. Yung mga aming clients. Tapos, ano na rin po kami sa mga corporate. Tapos, yun nga po yung mga, minsan may mga celebrities na rin po nag-order. Oh, wow. So, per box. So, sa mga boxes po na to, yung customers po ang pipili ng mga nasa loob or kayo? Kami May- po, may set meron na- kaming set. May Pero set. pwede Doon rin na. naman pong mag-ask kung ano yung mga pwedeng customizations. Pero sa ngayon po talaga, mas ano po namin, para din kasi pwede kami mag-stock ng madami. Hindi kami yung parang, kasi may mga Mag-aantay iba na pa. kailangan pa nilang bilhin yung in-order, etc. Kami nasa amin na lahat nung lalagay. So at least, mas madali siyang ilabas. So pwede kami same day, pwede kami mag 10 boxes In a day? Araw. More than naman, mga Orders. 60, siguro 60, 100 minsan nag-end sa mga orders. Ito kasi pag nagsama-sama yung barkada, kailangan natin ng pulutan. Pulutan. So, tatawag na sa elitist. Elitist. Yan. Deliver mo. So, how many hours bago dumating? So usually po, a box, kung isang box lang naman, usually it will take 30 minutes to 1 hour. Wow! Mabilis. Sana walang production. So dapat, kung walang production, siguro po, best po mga 2-3 hours nandiyan na. 3 hours. Okay. Nationwide. Sino ba yung unang mga customers ninyo? Siyempre, barkada, di ba? Opo. Yung nung nag-start, lahat ng mga kasama ko po sa mga organization. So, part po kasi ako ng JCI Rotary. Ganyan. So, yung mga batchmate ko pong presidente sa JCI nung Valentine's, sige, subukan na. Ayan. Then, word of mouth, Word of no? mouth. Word of mouth. Then, social media. Social media po. Ayan. So, ngayon, at least, ano-ano na yung covered nyo na area? So, as long as pwede pong i-deliver by land. So, kunwari, nakakapagpadala kami ng boxes. Lalagyan lang po ng siguro special handling like yellow para umabot ng Batangas or ano yung boxes. Pag Para fresh. greasing table naman po, as long as pwede namin pong i-drive, siguro mga 4 to 6 hours. Basta ilalagyan po kasi, nasa cooler naman po kasi yun eh. So, pero magsiset up po kami sa event. Kailangan dapating kami ng 2 hours before to create that greasing table. Okay. The most important question, kasi pag sinabing elitist, mahal yun. Hindi yan affordable. Since yung atin namang motto is making every Filipino a gourmet, Yes. magkano naman Magkano? yung isang box? Isang box. Yan yung tanong. Magkano? So, yung solo box po namin, our smallest box is around 750. Tapos, pag isa lang naman po, para yun yung small namin na box na meron na pong the dip, the meron na pong cold cuts, cheeses, etc. And then, but this one po is a family size, so this is good for 4. So, 1,950 po ito. Pero, 1,950. pero yung sa greasing tables naman po, ang pinaka-smallest namin is good for 30 packs. So, yun yung malaking table. That's around 17.5 po yung basic namin na setup for that. Ayun. Hindi naman pala
Hindi naman pala ganun kamahal. Hindi naman pala ganun ka-elitista yung presyo. Elitista yung pagkain, pero yung presyo, abot kaya. Abot kaya. Tsaka grabe, ang ganda ng dating nung setup. Yes Oo. po. Pwede kayo sa mga occasions, debut? Yes po. So usually mga weddings, we have mga corporate clients. The other day, ano po kami sa call center, 2 a.m. po yung start ng event. So, gising na po ako ng 6 a.m. nung araw nung before. So, pagkatapos ng event po, 26 hours na po akong gising. Alam mo, tradisyon dito sa Pilipinas na pagmamanhikan, magdadala ng kung ano-anong pagkain. Yung atin ba ay pwede ring Pwedeng pamanhikan? Opo, pwede. Pwede nga rin pong meron po kami dating pinadala, tapos nandun, pinalagay po sa note, okay ka lang ba, nagkaka-break lang daw. Okay. Saklap. Okay. Panuyo. So, palagay ko, dahil sa elitista yung pinadala, okay na sila. Baka nagkabalikan nga. Nagkabalikan. Kakasal na. Sana nakikinig naman yung mga binata na gustong mamanhikan. Ito, elitista, pwede. Biruin mo naman, andyan na lahat. Yung mga dip, mga cheese, mayroong mga cold cuts, may mga crackers. Ano pa bang ihilingin nyo? Yung litson, hindi pa maganda yon kasi makakasira pa ng ating health. Makakadagdag ng kolesterol. Pero dito sa elitista, kompleto na. Lalo na kung mayroon kayong vegetarian, tawag nito. Magkakaroon. Vegetarian box. Vegetarian box. Hiwain mo yung carrots, hiwain mo yung singkamas, and then celery. Wow! Tapos yung dip, grabe yung dip nila. Sa amoy lang, gusto ko nang kainin kanina. Ilan po ba yung flavors and dips niyo ngayon? So sa ngayon talaga yung garlic cilantro, then yung meron kami, this one is the chocolate cream. So tapos meron kaming seasoned honey, truffle honey, and then we have apricot jam also. But usually yun yung sa mga nasa tables for that para pwedeng mas yung mixing, yung pag-mix and match sa tables. Then we're creating pa different. Meron po kami mga lalabas pa pero nasa pag special po kasi pag kunwari dati po kasi kinukuha kami ng mga brands, gawa namin sila ng something. Yun po, doon po lang namin ginagawa siya. Alam mo, this is one of my favorite, yung cheese pimiento. Cheese So, pimiento. pwede ka rin gumawa ng dip na ganon. Pwede naman po. Cheese pimiento with soda crackers. Wow. Ang dami na sasuggest ko. Favorite niya kasi talaga. Cheese talaga. Cheese. And then, sometimes you have to make yung blue cheese na dip. Apo. Yung sa blue cheese naman, kaya naman po siya. Hindi lang po namin masyado pa linalagay as pwede namin siya ilagay as option soon. Kasi nga, hindi lahat kasi talaga gusto. Gusto yung blue cheese. Opo. Only the elitist. The elitist. Or love blue cheese. So may mga na-encounter po kayo like, mahal naman nito? Meron naman po. Pero pag nangyayari po kasi, in terms of comparison, usually po kasi pag sa amin kasi talagang yung cold cuts po kasi talaga namin, yung premium, yung cheeses, then yun nga, because we make our own dips, our own chocolates, kaya po talaga, mas nakikita nila na, kaya pala, kasi pag pumunta sa yung iba po kasi na mura minsan, yun pa minsan, para ka lang pumunta ng supermarket, binili lahat, linagay sa box, or linagay sa table. Pero pag sa amin kasi, Ready to eat Ready na na. eh. Alam nila. Wala nang preparation, di ba? Opo. Yung chocolate dip mo, you mean you buy kasi sabi mo gawa nyo yan. So you buy the cacao beans? We buy po the chocolate na Nibs. na the bars na po na Chocolate bars. Yes po. Yung chocolate bars na yon wala pang flavor. Apo, tapos Tayo na maglalagay ng sugar, kami na po yung nagme-mix po na or kaya honey. paano namin Mix it with honey. So hindi na nyo nire-refine. Kasi yung chocolate talaga na ginagawang chocolate bar, bonbons, nire-refine yan at to 25 mesh. Yes po, opo. Pagka ganun po ang level, yun po, pag nag-factory na po talaga. Kasi sa ngayon, dugo-dugo pa siya. Ano po ngayon mano-mano po kami lahat So,
yung first stage kasi, yung first stage, ang iba kasi, ang ginagawa nila, bumibili sila ng ball meal. So yung nibs, ilalagay mo, ibo-ball meal, magiging liqueur yon. Yes po. Magiging liqueur. Pero actually, yung liqueur na yon, pag nilagay mo na sa mold, magsusolid din ulit yon. Yes po. Tama Di ba? po. Opo. So, yan, chocolate is very popular nowadays. So, ano bang kids. halo nyo sa dips na yan? Chocolate, honey ba or sugar? Actually po, parang mas nasa dark side siya. So, ano lang po talaga, parang we add lang po a bit of milk so that it can, para pwede siyang maging cream. Creamy, milk and... kasi kung lalagyan mo rin naman ng honey, And salt po. Kasi salted chocolate. po salted kami. chocolate. Oh, wow. So we don't, we want to, ano po yung, kasi ang salt po kasi talaga nakatulong sa pag-release ng flavor ng chocolate. So gusto namin talaga lumalabas yung, yung lasa, a bit of chocolate. salt from the salt. Alam mo yung chocolate kasi iba-ibang yung notes eh. Depende kung saan nanggaling. Yes, fruity. May fruity, Woody. may may woody. Meron ding taste of coffee. But bihira yung taste of coffee. Only in my province yan nanggagaling. Taste of coffee. Surigao. So, wow. So, aside from the two, you have the cheese, cilantro garlic, then you have the chocolate. Ano pa bang ibang dip na which is very popular? Sa tables po namin, we have po yung seasoned honey and truffle honey namin. Depende po kung ano yung table setup. We have basic, premium, and lavish kasi na setups. So, yun po usually, maganda po kasi siya para when you're creating yung mix and match mo, merong onting patamis dun sa, kasi nung Umay. nung salt. Kasi okay, salty ang cold cuts kasi ang cheese. So pag dinagyan mo ng onting honey, mababalance out niya. Okay, yun So, hindi ka mauumay. Umay, Tapos yung pang mga isang umay. jam po, yung mga apricot jam namin kasi parang ano rin naman siya, kung salami kasi it's fatty. So nakaka-cut through dun sa, yung tartiness kasi helps dun sa fattiness nung ganun pong. Ayan, may mga balance sila eh. Mix and match So, pala yan. dapat magkaroon ka ng seminar talaga. Because then they would know how to mix and and match. Yes po. Hindi yung kukuha na lang. So, saan ka kumukuha ngayon ng honey? Kasi marami na kami naging guest na may mga honey farm. Yes. Sa Quezon po. Ayan, Quezon. So, ito yung native honey or Yes po, native honey Yung- po from Quezon. from Quezon? province. So, maraming honey growers sa Quezon. Naging guest natin yung southern part of Quezon. Coming from yung natural Sir honey. Gary po ba ito? Ah, Ilapan. Tapos, Ilapan B. yeah, may ano siya, iba rin yung, depende kasi kung saan nagpo-pollinate din yung, yung Mga mga bees. So, iba rin yung lasa nung honey nila. Dito po ba sa negosyo natin may mga challenges na hinarap din? Opo, syempre, nung pandemic kasi, after the pandemic, hindi katulad ng dati na siguro every 2 years, 3 years, kailangan mo mag-adapt. Ngayon, every year, nagbabago yung market. Parang, bago na naman this year. So, the first year was 2020. Marami kaming, yung online walk-in clients na from mga individual clients. Nung second year, nawala yung iba doon. Noong 2021, nagkaroon naman ng corporate clients yung kinailangan namin ipalit. Noong 2022 naman, dahil nag-open up na talaga, wala na yung mga orders masyado ng boxes na sobrang dami. You had to adapt na naman to the greasing tables naman for the events. And yun na talaga, nung 2023, because revenge of the events nga po yung 2023. So, wedding, kasal, binyag, libing, birthday party. Pamanhikan, lahat na po. debut. Kahit first birthday party, 70th birthday party, 7th birthday party. So, grabe ang events. Opo. So, minsan po nakakatatlo kami sa isang araw. As much as possible, I try to go to each one. And then I try to explain nga po how to pair for them. Para hindi lang po yung, para natututo po tayo na pwede palang isama yun dito. Pwede palang isama yung cream cheese. Dito yung chocolate. Dito po.
So, yung like for example, yung ham. Meron tayong mga local ham dito, no? Yung Cagayan de Oro ham. Yung excelente kasi, ano na yon tawag nito, prepared na yon. But there's a lot of ham coming also from yung nakasabit na ham na hindi pa napoprocess. So, then of course, andyan yung Spanish ham, which is the most popular. Di ba? Italian, Italian salami, Prosciutto, pepperoni. So, saan kayo kumukuha ng mga ganon? So sa ngayon po, European meats po talaga yung ano, kasi like we have, usually ang main po talaga namin is prosciutto, salami, and Black Forest ham. So yung Black Forest ham kasi it's a smoky flavor. So very complementing po sa lahat. The prosciutto naman po yung sanay na po yung mga tao, and then syempre the salami is the fattier one. Pero ang inaano namin sana is kung meron talagang source from here na pwedeng pagpunan, pwede kaming gumawa ng Filipino style talaga na glazing table na pero European pa rin yung ano. Alam mo, meron. Like for example, pagdating sa German sausage, meron tayo. Naging guest din natin. Pagdating naman sa mga Hungarian, tawag nito, sausages, meron din. So, perhaps, kung magka-collaborate kayo, you'll be able also to use their sausages. Frontline. Kasi kailangan din yung sausages dyan eh. Si Frankline. Pag sa sausages naman po, ang gagawin po kasi Frankfurter yung sinasabi mo. Hindi kong yung guest natin, si Fräulein. Fräulein. Na hindi alam ni Andres yung kantang Kanta. Fräulein. Yun, may German sausage. Yung husband niya, German, who used to be a chef. He passed away. Pero chef ng isang malaking cruise ship. Yes, So, seaman. siguro kung matikman mo yon, pwede mong i-ano. ang inaano po namin with sausages naman kasi pagdating po kasi sa venue, sa event, so meron po kaming gustong i-launch in time na meron kaming mga heating plates in the na pwedeng Yung sausages. for the sausages para hindi naman yung sebo na dun sa gitna pagka matagal na kasi usually nga po 4 hours yan during the event tapos matagal nang mag-aano. I'm sure hindi magsisebo yan kasi alam ko ang ibig sabihin pag gumawa ka kasi ng sausage, most of that are fats. Yes po. Either it's real fats from the pork or ang ginagamit nila yung lard. Yung lard na nanggagaling sa palm oil. Pero yung nasubukan namin na sausage, German sausage, and Hungarian goulash, hindi nagsisebo. Kasi high-end yung pagkagawa eh. And then talagang meaty siya, wala masyadong fillers. Yes. Kasi yung husband nga, German. Alam mo naman, yung German, gagawa yan ng talagang recipe na hindi basta-basta kung hindi talagang maganda. Maybe we will Collaborate. dapat mag-collaborate kayo. Sige po, sige Para po. nang sa ganon ay magkakatulungan. Tatak Pinoy. Tak Pinoy, sabi nga ni Bibi. Pero gourmet. High class din, di ba? Di ba? Maganda. Kasi ano din yung kanyang produkto, ang 4 na peraso, nasa 400 plus. Kaya iba talaga yung lasa, iba yung dating. Masarap po siya. talaga. Ngayon po ba ilan ang tauhan natin? So sa ngayon po, we have 6 on staff plus 2 na on call. Then On-call. dalawa kami ng fiancé ko na na part of it also. Hindi ka pa ba namamanhikan? Ano na po, na paalam na po ano po eh. This year na po ang Na-pressure tuloy ko. Dala-dala mo yan. Pressure. Anyway, ang tawag nito, any future plans, like you want to expand, like, I'll be honest with you, itong mga dips nyo, pag ginawa mong commercial yan, magkiklik yan eh. Tatangkilikin. Yun Di po ba? yung- Of course, medyo may kamahalan lang itong glass because talagang mahal naman. Yung makikita mong dip sa supermarkets, naka-plastic yun eh. Naka-plastic. But maybe some are in glass. Pero the price is a bit expensive dahil mahal talaga itong glass eh. Ito siguro mga aabot ng 10 pesos sa packaging lang. mataas.
Mas mataas pa raw po. Mas mataas pa. Oh. Kung sa akin ka bibili, mga 10. Yung parang yung sikat na brand ng mayonnaise, 'di ba ginawa nila nasa pack nga din eh. Meron Opo. sila sa sa ganyang container, tapos meron sila sa package. Sa ano lang, Sa pouch. sa pouch ko. Ang galing mo talaga. Pouch. Sa pouch. Pouch kasi maganda rin naman yung permeability. Ang ibig sabihin hindi pinapasok ng oxygen. Kasi may PET, aluminum, PE. Yung PET maganda na yung permeability. Yung aluminum talagang perfect, hindi talaga mapapasok yon. And then yung PE, yun yung pangdikit. So, pwede rin gamitin yon. Kaya lang, you cannot command a high price dahil nakapouch eh. Nakapouch. Sa bagay, kung ang elitista ay talagang making every Filipino gourmet, pwede na rin i-consider yung pouch. Yeah. Yan, maniniwala ka sa akin. If you are going to go into the mass production of your dips, kiklik yan. So, yung 60 orders a day, talagang everyday. Hindi naman po. Pero pag sa mga events, like, sinusubukan namin na, pag kunwari mga Christmas time yan, mga usually 60 a day na yung mga yan. Then, May pero, season. May season. Christmas, New Year. Tapos pag, syempre, Chinese pag mga New Year. events, nakaprep talaga kami na, kunwari, kailangan ng client 100 boxes one day, 200 boxes one day. So, gagawa namin ng paraan sa production. So, nakaprep na kami for production ng 200. Kailangan sabihan kayo ng maaga. Opo, usually, pag ganun karami Mga na. ilang linggo. Pagka mga 100, 200 boxes, ano naman po yun, mga 2 weeks to a month. Sana. Meron minsan kasi talaga, Di mo maiwasan. yung, pag nagsabi silang 1 week, kaya ba Kaya. ng stocks? Kakayanin. Kakayanin. Pero ang tatak Pinoy kasi, parating last hour. Like for example, 3 days before. Filipino time. Tatawag sa'yo, elitist, pwede ba? I-deliver mo 200 boxes. Alam nga naman sabihin mo, hindi. Na mahirap. So, gagawa ng Masisira paraan, ka. di ba? Walang tulugan. Yung boxes po kaya pong gawa ng paraan. Yung greasing table na day before ang hindi talaga kaya. Kasi meron pong breads po kasi kami rin gumagawa. So, yung lalo na pag yung lavish namin may mga croissants, 3 days kasi talaga ang Kasi croissants, binibake yan eh. Binibake, pinaproof, etc. So talagang kami parang hindi kaya ng 3 days. Basta 3 days max, pero talaga as sinasabi namin 1 week. Hindi Pilipino yon. Kung mga 1 week. Hindi Pilipino. Ang Matagal Pilipino, yun. sige, kasi minsan huli ang desisyon eh. O kaya may nangyayaring kung merong mga hindi inaasahang pangyayari, 'di ba? Like hindi umattend yung dapat gagawa ng nila, so Opo. kailangan silang kumuha ng iba. Ang favorite ko yung 9 o'clock, 10 o'clock. Tatawag, pwede pa po ba bukas ng greasing table? Tapos hapon ng Hindi talaga kaya. Oh, pero Well, what is important is, mas maganda na yung ma-pressure kaysa mag-aantay ng wala. Opo. Di ba? At least hinahanap. Yun naman po yan. So, pag mayroong ganon, it should be actually, it should serve as an inspiration and a challenge rather than despair. Di ba? Uy, okay ito, sige. Meron tayong on-call na dalawa, tawagin na natin. Oo, para 8 na naman. Para nang sa ganon ay talagang mai-serve natin. Ano po bang pinakamalayo na set-upan nyo ng grazing table? Meron po akong Subic next week. Tapos, siguro by Laguna. By Laguna, Batangas na din. Sino po ang kukontakin kapag gusto nila na magpa-service sa inyo? So usually po sa yung number ko naman po yun nandun sa contact. Pero maganda po to message sa Facebook or sa Instagram. Kasi at least sa Facebook and Instagram namin merong naka-open po. Dalawa po kami pwedeng sumagot. So pag minsan kasi pag nasa event ako, hindi ko na na-check. So at least pag sa page, mas maraming pwede mag-reply. Ayan. So, okay. Can you explain to our listeners and viewers what grazing table means? So grazing po. So graze is ang graze po talaga, ang meaning po niya is
a lot of small portions so a lot of different options. So ang ginagawa talaga sa greasing is pagpunta niyo doon, check niyo kung ano yung mga different choices. So sobrang daming choices. Try niyo, okay, kuha ako ng cracker, lagay ako ng dip, lagay ako ng meat, lagay ako cheese. Subo. Okay, hindi bagay, masarap, onti lang. Palitan natin yung cheese. Palitan natin yung meat. So mamayang onte, na-try mo na yung different combination. So sabihin natin meron 3 meat doon, 5 keso. So pag pinag-pair mo lahat yon, tapos pwede ka pa mag2 cheeses pa, 2 meat pa, etc. So mamayang onte, sobrang daming combinations na pwede matry. And then, because yung mga tao, laging meron syempre mga options na ibibigay kami, pero madalas kasi nasa personal preference yun. Nag-experiment. Maganda mag-experiment sa table. So yun yung Yes. point, kaya siya maraming different choices. Marami kang pwedeng pag-pair at marami kang pwedeng parang ino-open up mo yung sarili mo. It's an adventure of flavor. I-open up mo yung sarili mo to that experience. Yung ito pala, bagay pala to. Meron palang ganun. So you're opening yourself up to new experiences just by going to a greasing table. Alam mo, mas maganda pangalan, amazingly. Amazing. Amazingly table. Amazing grazing table. Amazing. So kasi diyan talaga, it's just like a smorgasbord na pwede kang mamili o ano ba, ano bang ilalagay ko dito sa salami? Ano bang mas masasarap sa... Subukan nga natin ng honey kasi maalat-alat ito eh. So pag i-dip mo sa honey, so wow, it's a different experience, di ba? Opo. Parang kunwari the other time, na-realize ko, try ko kaya lagyan ng walnuts or the almonds. Even the nagkakaroon ng extra texture pa. So, sobrang, okay. So, biglang na-open up, okay, may pwede pa tayong gawin. So, you're trying to build on not flavors and textures as well. Parang yung matigas ba, crunchy ba, malasa ba, ano yung... Okay. Meron kasi meron kasi mga butter na galing sa like peanut butter, Yes. cashew butter. Have you not experimented mixing it with cheese or mixing it with honey? Ano pa lang po, siguro mas nagagawa pa lang namin siya with the chocolates. Pero with peanut butter, with the cheeses, etc. New experience yun, di ba? Opo. They are all protein. Yung peanut naman is protein. Yung tawag nito, yung cheese naman is protein. Yes po, yes So, po. instead of putting salt sa peanut, yung salt mo yung cheese. Cheese. Oh, wow. Gusto ko nga subukan yun. O kaya cashew imbis na peanut. Pagtripan nga Or sa... almond. Almond. Diba? So, these are things na dapat siguro ma-experiment. Para nang sa ganun, pag sinabing elitist, kakaiba yan. Wala pa tayong nakikita sa buong mundo. Unique. Yes, Nang mayroong peanut with cheese. Yes, O po. cheesy peanut. Cheesy. Okay. Balik po tayo dito sa box. Ilan po yung nasa loob? Like, ilang... Dito sa family ilang- box. Sa family. Good for 4. So this is good for 4. Meron po tayong, so this is the salami, this is prosciutto, this is the Black Forest ham. So may brie, may Colby Jack, pepper jack, and then the garlic cilantro cream cheese. So yun yung, so there's Saka coffee, chocolate. Salted chocolate. and we have salted chocolate, the chocolate barks as well. So may chocolate barks ito may pong nasa chocolate. foil. Meron. May bars. Salted, Opo. Wow. And then we have yung crackers. May fruits po, no? May grapes po. Grapes. And then meron rin pong almonds, dried apricots, and dried cranberries. Wow. Okay, Fruits. mukhang marami ng mga comments, no? Iyan. At Maraming talagang, gustong alam mo, mag-avail. napakaganda ng usapan natin, nakalimutan natin yung oras. Ay, si Andres. Andiyan pala si Andres. At si Joanna naman talaga hindi tinatandaan yung oras. Ayan, para sa mga comments, ihatid na ni Andres Bonifacio Jr. Pagkat ngayong gabi ako ang mahiwagang elitist. Good morning, Kong Butch and Miss Joanna, Erlyn the Bachelor, JBM Tia, Krisha Denise, Jerome Ondevilla, Julio Luna, Monet Ortiz, Rhoda Cannon Muyong,
Luan Cherry Macabani, Ashley Mitch Labrador, Pia Argus Burgos, Remedios Malinaw, Julius Precioso, Rakida, Makini Chris, Dominic Acapulco, sabi ni Liza May Aporbo, good morning from Liloan, Cebu City. Marilu Arquiza, good morning watching from Minglanil, Cebu City. Senyor Vic De Leon Lima, sarap ng papaitan. Gout yan. Valerie Gossi. Talagang si Sir Vic araw-araw nanonood. Valerie Gossi. Go Francis, talagang masarap at magaling ang Elitist Kitchen. Tested na yan. Jeneline Villegas, Happy Friday po sa lahat. Hindi kompleto ang linggo na hindi tatapusin ang panonood ng Sarap. Pro Pinoy. Wow! Magboborakay si Ma'am Joanna. Sana all. Shin Balyado. Andres Bonifacio Jr., dinig na dinig ko na naman po ang tawa mo. Oy, maraming salamat, Ma'am Shin. Linda Arances, parati ako nanonood ng Pro Pinoy. Ngayon lang ako nag-comment na amaze talaga ako sa Pro Pinoy. Annalisa Orpina, wow! Road to 1K viewers! Maraming salamat sa more than 1,000 viewers natin for today. Justin Ponloon, good morning. Lugi talaga tayo mga taga Cebu dito. Ang layo naman kasi natin. Ang sarap pa ng product ng mga guests dito. Pwede po ba dito na lang mag-Pro Pinoy sa Cebu? Ay wow! Anong naknak ko dyan? Dandansoy. Ay, hindi pa po. Kasi, yung refrigeration kasi. Kailangan fresh. Sorry. Magagawa natin ng... Sorry, Punta pero na lang kayo dito. malay mo, one of these days, yung Pro Pinoy pupunta dyan. Ayun. Ayun nga problema ko, yung knock-knock sir ko. Kailangan ko isa kayo sa plane pag dadalhin sa kaibigan. Kaya po. Ayan! Okay, from Monet Ortiz, abangers sa dagdag na puhunan, negosyong hanap mo, dito lang yan sa Pro Pinoy. Naku, sana makuha ka ngayong araw na to, ha? Mary Jane Albia, good luck sa mapipiling Pro Pinoy partner. Mukhang nakakagutom na naman ang episode today. Programang Pro Pinoy ang Pro Pinoy dito, dahil dito puro inspiring mga negosyo at ang mga guest dito mababa, malaki man ang puhunan, dito pasok ka at handa sila na ikaw ay magkaroon ng sarili mong negosyo. Basta willing ka lang dahil masarap magkaroon ng negosyo. Basta porsigido ka, the best ang Pro Pinoy. Kaya tara, dito kung nagbabala ka ng magnegosyo. Maraming salamat. Redmond Palmea, wow, nakakagutom, yummy. Loremi Bagona, ang sasarap naman ng food nila. Saan next event nila makikikain? Ako makikikain ka pa. Mark Villasia, watching from Cagayan de Oro. Good morning, maraming salamat. Good morning, Cagayan de Oro. Roselyn Toroba, watching from Compostela, Cebu City. Good morning ka, Pro Pinoy. Magkano po yung isang box? Ayan, pasagot Okay na. natin. Yung 750 po yung smallest boxes. So, ito naman po yung 1,950. Pero meron kami hanggang good for 10, mga 4. And then meron din kami yung mga number boxes kung gusto nila yung mga 50, parang 50th birthday nila. Tapos dalawang boxes. So 4,000 each. So 8,000 po yung dalawang box na malaki yun. Parang 16 inches isa nun. Okay. Okay, Cherry Suarez, kung online in order, hindi po ba masisira yung arrangement? Hindi po. We make it kasi na tight siya. So, pag ang ginawa po talaga namin, so, hindi ko naman masasabing, delivery proof, pero delivery resist, at least naman, nagsusurvive naman po siya kasi very tight yung boxes. So, pag deliver, hindi siya sasabog. Naalog. So, depende na lang. Pero minsan yung mga rider, di ko alam kung saan sila dumadaan. Malubak. Pero madalas naman po itong maabot. At saka Sir Francis, pag kinain naman yan, di naman kailangan naka-arrange dito yan. Oo. Kaya nga po mix and match eh. Nag-mix and match na sila nauna na. Nauna na yung mix Kahit ano yan, kakain, basta nakita. Can't help, Resto Bar, pagkain na tamang negosyo para sa inyo sa Pro Pinoy. Uy, Resto Bar lang sumusunod sa atin. Jill Campo Habinyar, hello Francis, good to see that Elitist is making waves in the air. Soar high and continue to grace our tables with your charcuterie boxes. Maraming salamat. Fan nyo to, sir. Friend Don't po miss ba out. Ito na. Mga kasama ko sumayaw sa... Sumayaw. Eto na, out na! Don't miss out the 2024 edition of Manila Coffee Festival happening from March 15 to 17 at MGBX Convention Hall, Manila Marriott Hotel, Newport World Resorts. Ayan. Ang host niyan, ng DZME. Ayan, kitang-kita nyo.
Ayan, only sole partner, ang media partner nila sa when it comes to TV and radio. Okay, back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna. Ayan, every year kasi si Rich Watanabe, talagang nagpapaano siya ng mga coffee, festival. So, hindi lang naman coffee ang nandoon, but of course, mostly, yung mga ay mga coffee, yung mga stand from all over the Philippines. Andyan yung pinakamahal na coffee, which is Arabica, from Mount Apo. And then, of course, yung sunod, 800 pesos per kilo. Yung green beans, galing naman sa Benguet, sa Sagada pala. Abangan yan. So, ang Mindanao, fruity yung ano nila, yung notes. Dito naman sa Sagada, woody. Kasi forest din yan. Alam mo naman Mindanao, ang daming mga fruits diyan like durian, andyan yung mga fruits, mangga. Ang daming mga fruits doon sa Mindanao. Andyan yung mga tinatawag nila na mangosteen. Yan. So anyway, Healthy yun, healthy. Tawagin na natin ulit. Yes, para malaman natin kung may mananalo na bilang ika-22 Pro Pinoy Partner, alamin na natin kay Attorney Love Arienza. Good morning, Attorney Arienza. Good morning po, boss. Good morning, everyone. Good morning, Pro Pinoy family. Wala po daw akong Ay, sorry po. Excited. Ayan. Narinig ba yung kanina na good morning ko, yung greetings? Ulit. Good morning, everyone. Good morning, Pro Pinoy family. Ayan, dinig na. May saltik talaga to Yeah. sa Tony. Gaya sa'yo. Ito, gusto kong tumbasan yung yung energy mo, di ba? Kung may nanalo na ba tayo? Ayan. Yun na naman. Ilang beses ko na kayo sinasabihan, di ba? Mag-share po tayo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Nagko-comment po tayo pero kulang po tayo sa mga share. Stricto po ako. Kaya sa week na to, walang nanalo! Ay, sayang! Attorney, baka naman nung nag-replay tayo, kaya sila walang... Hindi, chinek ko talaga. Mga 3 yung candidates for this week. Lahat sila may na-miss na episodes. Sayang. Hindi ko kinount yung replay ha. Hindi ko na kinount yun. Partida na yun. Partida na yun. Oo, Attorney. partida. Hindi ko na kinount yung replay. Wala pa rin. Wala pa rin. Yes. Ulitin mo, ano ba yung mga requirement para sa sunod ay hindi na nila makalimutan? Yes, so yung requirements natin, first, kailangan mo lang mag-like sa episode natin, di ba? Meron tayo nakashow sa DZME page at saka sa Pro Pinoy page. Either of the pages lang yan. Yung second natin na requirement, mag-comment ka lang about the episode. And lastly, ang pinaka-importante at lalong nanimimiss, yung pangatlo natin, yun ay ang mag-share. So yun, 3 lang yung gagawin nyo. Mag-like, mag-comment, at mag-share. Yun yung requirements natin for Pro Pinoy Partner. O yan, tandaan natin, kailangan makumpleto yung requirement. Kasi imagine mo naman, yung premyo ay panimulang puhunan sa Yes. negosyo. And that's around 5,000 pesos. May naging guess nga kami na dating mahirap, ngayon ay mayaman. Yun. Nagsimula, walang puhunan. Di ba? Yes. Laway True. lang. Actually, 2 na ang walang puhunan. Yung isa naman, yung sa Paiti, na ngayon ay isang malaki ng nagbibenta ng mga carvings, mga statue. Mushroom din, sir ko. Mushroom din. Mushroom, si Dexter ng Miracle. Mushroom Miracle. Kaya, Sumunod sa yan, mechanics. mahigpit talaga yung ating judge. Yeah. Kaya dapat magiging huwes yan sa RTC. Yeah. O baka sa Supreme Court Justice pa. Wow, kung Diba? that's the goal. Di ba? Kaya sumunod po tayo talaga. Sumunod. Sundin natin kasi hindi natin pwedeng pakiusapan. Isang beses ko lang napakiusapan si Attorney Luvia, di ba? Hindi na uulit. Ito talaga, ang hirap dito. At, Pinagbigyan ni boss, pinagbigyan yung isang winner natin. Kasi Diba? nakita din naman natin na everyday din siya nagko-comment. Nakalimutan lang ba Pero niya? after that, pinagsabihan ako ni Attorney Luvia. Ako yung judge, Kong, baka pwede naman, huwag mo akong i-overrule.
Okay. Hindi, Oh. Hanggang ngayon, ang dami na, hindi na tayo gumalaw kung sa 21, sa 22. 22. Ang Last tagal. week meron tayo. Oo. So that pupunta, no? dapat pumunta siya. Yung pro Pinoy natin, Chris niya, nasa Santa Lucia na daw siya. Hindi ko alam ba't siya nakaabot ng Santa Lucia from Rizal. Nawala siya. See you later na lang. So, ibig sabihin na dapat bibigyan natin ng 5,000 Opo. dito Yes, sa Kong. program. Yes, 21st. Kong. Yung last week. Yes. Yung Wala last bang- week winner. Since mahigpit ka naman, wala bang default? Kung sa law, dapat hindi na natin ano yung technicalities. Yes. Dapat spirit of the law din tayo minsan, di Ay, ba? usapan pa. Oo. Kasi hindi naman niya kasalanan. Yung maaga siya, nag-message siya, umalis siya siguro mga 4 a.m. Wow. Pero nakarating siya ng Santa Lucia. Hindi ko alam asan yung Santa Lucia. Objection sustained! Nasa Marikina pa yun. Sige na pa. Galing Marikina papunta rito, 5 oras pa. Oo nga. Kaya see you later, See you later. Krishna. Back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna. Happy weekend, everyone! Bakit? Tapos na ba kayo? Yun nga po. Isang request lang, Andres. Pwede ba katahan mo kami ng tunay? Wala na, boses! Wala na! Baka umulan. Teka Okay muna. po. Teka mo. Kagabi, may nangakong maaga siya. Ang pangalan niya, si Ox Baleado. Sinungaling din pala. Sabi niya, maaga ko bukas dahil kaibigan ko yung guest. So, pagdating ko, akala ko nandito na. Hanggang ngayon, inaantay ko. Sinungaling din pala. Yung asawa, sir, nanonood. Oo, si Michelle. Wala naman kaming usapang manunood. Ang usapan maaga dito sa studio. Oh, baka kakain na lang po sila sa labas. Palagay ko meron silang isang box doon sa bahay nila Oo. at pinagpiestahan. na late. Ayan, hello Sir Ox. Ayan, nanonood sila Miss Shin. Hello, Miss Shin. Si nag-ano nga Mm, nag-comment naka-comment. na si si Andres kahit bumubulong naririnig. Ganyan kalakas ang boses ni Andres. Alam mo, Andres, huwag ka na mag-microphone. Dahil yung boses mo naman, talagang naririnig ng buong mundo. Mag-show nga kami tatlo nila Master Hanser eh. Kasi na, babatik lang. Ano ba? Basag lahat ang Twitter Dapat dito. pataasan ang energy ng show. Kawawa yung mga speaker natin dito, mababasag yun. Kaming tatlo. Doon kayong tatlo, full Basag of ang mga energy. intrams lahat ng mga tao dito. Pero buhay na buhay yun. Bandet, hindi lang yun. Baka ireklamo tayo ng sa taas, sa tabi, sa ibaba. Palipatin tayo ng... Kasi it will go beyond the roof. Sobrang lakas. Sobrang lakas. Kayo po ba may gusto kayong batiin? Siyempre, May gusto kayong batiin? yung fiancé. Batiin na po. Siyempre, yung fiancé ko po si Larissa Singson. Nandun po sila kasama niya yung mga staff namin sa Elitist Kitchen and sa mga organizations also namin. So, sa JCI Quezon City Luna, sa Rotary Club of Eisenhower, Philippine Marketing Association, and sa Let's Eat Pare, we're part of also the vendors of Let's Eat Pare kasi. Yan po. Ayan. At least nag-greet na lahat, di ba? Yes, So kompleto again, na. napakaganda nitong programa natin na ito. This one, pwede nang i-introduce talaga sa mga kababayan natin. Yes. Making every Filipino a gourmet. That's a fantastic job. That's your advocacy. Yes po. And pilitin mong magiging affordable yan. Comment- And the only way is talagang kailangan i-integrate mo yung production mo. Yes. And then i-mass produce mo. Like for example, yung mga dips mo. Dahil talagang pinag-iinitan ko tong 2 dips na ito mamaya. Kung comment lang dun sa chocolate na tikman natin sa bar. Sobrang sarap. Ngayon lang nakakita ng salted chocolate. Karamihan ng chocolate kasi sweet. Yes. No? Gumagamit talaga ng refined sugar. Pero ito, asin ang gamit. Masarap din pala talaga. Oo, nalalasahan. Ibubulsa ko na nga itong isa dahil baka maunahan ako ni Andres. Kasi Ang baka sarap, maunahan diba? ako ni Andres. Oo. Tapos, Sabi ko nga po kung ito din yung lasa niya, hindi naman, di ba? Hindi, salted yan. Salted din siya. salted yan. Oo, kaya
Benta Iba ang ni lasa Puno. talaga nga. First time I have tasted it. And kakaiba nga talaga yung elitist. Yes. Only sa elitist can you taste all these things. Oh. Galing na naman. Ulitin natin ko. Only in the elitist you can taste all these things. Yeah, because pag dinagdagan, because you can't find it anywhere in the world. Wag nang dagdagan kong mawala. Ayan. Okay. Elitist. Nauubos na naman yung Yung oras oras, natin. oo nga. At ako naman, minamadali ko yung oras para matikman ko na. Hinahatak na natin ang Sabado. Maraming salamat, Pro-P Netizen. Salamat po, Sir Francis. Salamat din po. Salamat din. Thank you, Francis, and congratulations sa magiging wedding mo. Soon. This year po, di ba? This year. So, sure lang po na may greasing table. Yun pa lang po ang napaplano. At huwag kang mainggit, Joanna, at malapit ka na rin. Ulit lang po ng Boracay. Balik na. Ah! Ayan, maraming salamat ulit, Sir Francis. Sumain niyo na naman ang isang linggo ng mga naglalakihang inspirasyon at kagalingan sa ating mga naging panauhin sa ating paandar stories of Nego Success. Next week, muli tayong magsasama-sama sa inspirasyon at kagalingan ng mga Pinoy sa pagnenegosyo. Ako pong muli si Joanna Luna, anak ni Julio at Mel Luna. Ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe weekend, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo. Nako, worldwide tayo, no? Oo. Ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy!